Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. At sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang bagong-bagong Mitsubishi Xpander. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Alam niyo, Xpander, nung 2018, di ba, bumili nga kami ng Xpander. Nung 2018, yung design, yung itsura ng Xpander, advanced talaga sa panahon niya. Kaya hanggang ngayon, yung Xpander namin mukhang bago. Pero ngayong 2025, eto na, mas pinaganda. Ano nga ba bago dito? So, unang-una na dito yung grill. So, iba na yung design niya, mas makapal. May silver din siya na line dito sa ibabaw. Merong camera para sa 360-degree camera at mas wider din siyang tignan. Iba na rin ang design dito sa bumper. Iba na yung fog lights. Tapos yung shape niya, no, parang meron siyang wing. Simula dito sa gitna, papunta dito sa gilid. Tapos all around to ng sasakyan na pati sa sides, tsaka sa likod, tuloy-tuloy siya. Bago rin tong 17-inch na rims. Two-tone yung design. Plus yung katulay nung sa unahan na parang wing, eto na siya. Ang bago naman sa likod, yung bumper. So yung design nga nito, yung katuloy nung nandun sa side hanggang dito sa likod. Sa loob naman, ang mga pagbabago, yung manibela. So chunky siya, iba yung design. Sa left side, meron siyang controls para sa instrument cluster. Sa right side naman, may controls siya para sa cruise control. Bagong-bago rin yung instrument cluster, no? Ang speedometer niya nasa bandang ibabaw, ang temperature gauge nasa left side, right side naman yung fuel gauge. So mas high-tech na siyang tignan, kamukha na siya nung X-Force. Ang infotainment system naman, malaki na siya kasi 10 inches na to. Pero kompleto pa rin siya, syempre, yung Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB, radyo. Kompleto pa rin siya pero mas pinalaki lang. Meron din tong around view monitor kaya mas madali na siyang gamitin sa city kasi pag lumiliko-liko ka, lalo na pag paatras ka, magpa-park, makikita mo lahat ng mga obstacles sa paligid ng sasakyan, hindi lang dun sa likod. Kung kanina, classy tayo, GLS, di ba, medyo sporty, ngayon naman, mas rugged naman tayo dahil syempre, ito yung Xpander Cross. Bago yung grills niya, 'di ba? Mas nakakamacho kasi meron siya mga bulges dito, 'di ba? Plus yung bumper niya mas chunky rin. Kaya talagang macho-macho yung dating, mas rugged. Pati yung 17-inch na rim, sobrang macho, 'di ba? Mas chunky rin siya. Tsaka yung mga two-tone niya, yung silver accents, nasa bandang dulo lang. Yung matte body moldings din, meron siyang silver na accent sa gitna. Kaya mas social pa rin kahit machong tignan. Bago rin yung bumper sa likod. Medyo chunky siya, no? Pero yung bump niya, yung itong umbok niya na to, nasa mga bandang sides. Kasi yung sa unahan, di ba, medyo mas gitna ng konti. Sa interior nitong Xpander Cross, bago rin yung manibela, bago rin yung instrument cluster, bago rin yung infotainment system. Pero ang pinaka naiiba dito, yung kulay ng interior. Kasi kanina, di ba, sa GLS, black siya, so classy yung itsura. Pero dito naman, meron siyang burgundy na kulay, kaya mas luxurious naman yung feel dito sa loob. Nakita nyo na ang bagong Xpander, di ba? Pagkaganda-ganda. Pero syempre, gamitin din natin, no? Kasi ito naman talaga yung importante dito sa Xpander, yung gamit sa kanya. Unang-una, kasi 7-seater to, or kung hindi mo kasi gagamitin yung 7 seats niya, napakalaki nung cargo space niya sa likod. So, yun yung mga importante kasi dito. Plus, efficient yung makina. Kasi hindi tayo sobrang laking makina, pero kayang-kaya niyang dalhin. So kagaya nga nito, no? Uphill tayo pero slow motion pa yung pag-ahon natin, pero kayang-kaya ng makina. Ang steering din kasi nito, tamang-tama lang, no? Malambot siya. Hindi ka mahihirapan kahit saan. Kahit saan mo dalhin, kahit sa expressway, stable yung steering. Pagka naman ganitong mga maraming liko, okay pa rin. At dahil nga sa ground clearance nito, pwede mo siyang gamitin sa mga mild off-road na hindi naman kailangan ng 4x4, ha? Kasi syempre, pag mga rock rolling, automatic na yun 4x4. Pero tingnan nyo to, ang kalsadang dinadaanan natin ngayon, graba. Pero kayang-kaya nito kasi alam mo yon, medyo mataas yung ground clearance natin at hindi rin tayo aalog-alog sa loob kasi maganda ang suspension ng Xpander. Ayun, aahon pa tayo ngayon sa graba. Napaka-useful talaga ng sasakyan nito kahit nasa probinsya ka. 'Di ba? Ganito naman yung mga kalsada sa probinsya eh. Graba, rough road, pwedeng-pwede yung Xpander. Lalo na yung Xpander Cross kasi yung gamit natin ngayon, yung GLS. So yung Xpander Cross kasi, yun yung medyo rugged version nila. So mas malapad siya rin ng konting-konti kaysa dito sa GLS. Yung styling din niya more rugged.
Ang kinaganda rin nito, no, dahil nga meron siyang bagong feature, yung around view monitor. So, kunwari, maasisikip yung mga kalsado or kagaya nito, igigilid natin sa gutter. Ayan, kahit igilid ko siya sa gutter, hindi tayo masushoot. Kasi makikita mo naman dito sa camera, no, pwede mong i-on yung camera para, yun, kita mo, hindi ka mahulog. Ayan, so ngayon, pipindutin ko siya. Ayan, so around view monitor yan, makikita mo talaga, ito, ayun yung gutter, yung black na yon. Oops. Yan, makikita mo ngayon, so ito yung gutter, yung black na yan. So, may didikit mo siya. Tapos kunwari, kailangan mo ng malaking rear view camera, pwede rin. Iba-ibang view pwede rin. So, yan, sa likod, pwedeng sa unahan na wide, sa gilid sa likod. So, ikaw na mamimili kung anong kailangan mo. Kung atras ka, yan, meron din siyang reverse camera. All-in-one na dito sa infotainment system na ang laki, 10 inches na nga yan. So, kitang-kita mo talaga lahat. Ano pa ba maganda sa expander? So, syempre, yung aircon. Napakaganda ng aircon. Malamig kahit sikat na sikat yung araw. No problem. Magandang gamitin din to sa city kasi nga yung transmission nito, no, tuned siya para sa city kasi pag tinapakan mo ng konti may response ka agad. So kunwari yan, nakahinto tayo, ginas mo yan, no, ang lakas agad ng hatak niya. So hindi siya yung hahanap muna ng pickup, malakas na kaagad. Habang nagmamaneho ka rin dito, lalo na kung maganda yung pagmamaneho mo, yung saktong-sakto lang, makikita mo may eco mode dun sa instrument cluster. So, ang ibig sabihin lang niyan, pag nagdadrive ka at palaging nasa eco, mas matipid ka rin sa gasolina. For added safety rin, habang nagmamaneho ka ng expander, ang bago dito, meron na rin tong yaw control. Nakamukha rin nung nandun sa Triton, na sa Evolution. So, mas safe ka talaga dito pag lumiliko ka. Ang Expander GLX manual transmission ay nagkakahalaga ng 1,099,000 pesos. Ang GLX automatic transmission naman ay 1,159,000 pesos. Ang GLS automatic transmission ay 1,259,000 pesos. At ang Expander Cross automatic transmission ay 1,378,000 pesos. Maraming salamat po sa Mitsubishi Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Ang masasabi ko sa expander, no, kung kailangan nyo talaga ng sasakyan na maaasahan, pang matagalan, madaling i-maintain dahil nga hindi siya sobrang komplikado na may mga electronics pa, pero may mga features pa rin na kagaya ng 360 cam na magagamit nyo ng buong pamilya hanggang 7 kayo, na pwede nyo rin gamitin sa city at pwede nyo pang long distance. Okay na okay sa inyo tong expander. At napakagwapo pa, ha. Kung yun ang hanap nyo sasakyan, tamang-tama sa itong expander. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik impormasyon mula kay Arnold at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik impormasyon mula kay